tatanong ako sa makulit ba si Kyle? We. Ha? Yung totoo. Makulit. Magulo. Madaldal. Hello mga mamis, alam nyo bang nakakatuwa lang dahil hindi ko na nga talaga ginising ngayong umaga si Kyle. Kaya naman pagkagising niya nga na mahinga lang siya ng konti tapos naligo na rin at gumaya kaagad. Madalas din kasi talaga akong sumasama sa daddy niya kapag ihahatid nga siya sa school. Kasi next year grade 7 na nga talaga tong si Kyle, hindi lang ako sure kung magpapahatid pa sa amin to. Diyos ko po. Sa una siguro magpapahatid pero sa mga susunod na araw hindi na. Siguro nga palagi niya nang mga kasabay nun yung mga classmates niya or yung mga friends niya. Nung kinatanghalian naman, iniintay na nga lang kami ni Kyle dito sa may labas sa upuan. Aga rin pala kasi sila pinapalabas ng tanghalian. Kaya naman, minsan maaga rin talaga kami pumupunta dito ng daddy niya. Kinamusta ko nga ulit si Kyle dito at napakadami talaga niyang kwento dito. Tawang-tawa pa nga yung daddy niya dito dahil madalas din kasi paulit-ulit na lang talaga yung bilin ko kay Kyle. Sumabay na nga rin pala ako papasok kay Kyle sa school nila. Dahil meron nga talaga silang meeting ngayon at hindi pwedeng hindi tayo aattend. Kasi yan ang kabilin-bilinan sa akin ni Kyle. Pagka merong event or kaya naman kailangan yung parents sa school, hindi pwedeng hindi ako aattend. Yun lang naman yung hiling sa akin ni Kyle, kaya paulit-ulit niya talagang sinasabi na may meeting sila ngayon. Nag-aaral din kasi talaga kami dating magkakapatid. Palaging ang present si nanay kapag kailangan siya sa school. Bali, tumakbo na nga pala dito si Kyle. Paano daw ba naman kasi ilang minutes na nga lang malilate na nga talaga siya. Tapos, pumunta na nga rin pala kami ni Ate Noemi sa may gym. Attendance na nga muna kami dito, pero si Ate Noemi na nga yung nag-fill up sa akin dito. Kita pa nga namin dito yung mami ng classmate ni Kyle nung grade 4 siya. So, bali, sabay-sabay na nga talaga kaming umupo doon sa may harap. Buti nga, pagdating namin dito, hindi pa nag-i-start. Bali, una nga magmi-meeting lahat ng parents dito sa may gym. 4, 5, and 6 nga ngayong hapon. Pero kaninang umaga, grade 1, 2, and 3. Ilang minutes lang naman, nag-start na nga din pala yung meeting. Bali, pinaliwanag nga lang sa amin yung mga ituturo sa mga bata. From 4 quarters to 3 terms na lang daw kasi. Bali, wala namang mababawas at wala din naman daw madadagdag sa ituturo ng mga guro sa mga estudyante nila. Intermediate level na din kasi talaga ang grade 6. Yung week nga na to, puro exam talaga yung ginawa nila kay. Parang rapid test ata yun kung saan sila mahina kung hindi ako nagkakamali ng intindi. At assessment kung may natutunan ba sila last year. Bali, mabilis nga lang din talaga yung meeting tapos pumunta na nga ako dito sa room nila Kyle. Dating ko nga dito, sakto, lalabas na nga din sila Kyle. Habang hinihintay ko naman yung daddy ni Kyle, nag-attendance na nga ako. Kaya maya, dumating na nga dito yung daddy ni Kyle. Sabi ko nga kasi sa kanya, ako sa gym, tapos siya dito sa loob ng room nila Kyle dahil may PTA meeting nga sila Kyle. Tapos may mga ipapaliwanag nga yung mga teachers niya na kailangan. Tapos pinaliwanag din sa amin dito kung ano yung sinabi sa gym, pero konti lang din naman. Pagdating nga ng daddy ni Kyle, nagsimula na din, tapos maya-maya lumabas na din pala ako dito. Abantayan ko nga din kasi si Kyle, buti na lang talaga hindi nagtatatakbo yan, pati na rin yung mga classmates niya. Dito lang talaga sila sa hallway tapos sa may hagdan dito. Nakakatuwa dahil ilang araw lang kasundong-kasundo niya na talaga kaagad yung mga classmates niya. Pababae man yan or lalaki. Sinilip ko na nga muna pala dito yung daddy ni Kyle. Medyo matagal din yung naging meeting nila at hindi ko rin kasi maintindihan talaga dahil nandito nga ako sa labas. Sobrang naninibago ako, paano ba naman kasi nandito nga lang si Kyle sa may hagdan tapos nakaupo. Tuwang-tuwa nga ako dito sa mga classmates ni Kyle at isama ko nga daw sila sa vlog ko. Kaya naman hello sa inyo. Sila nga daw yung magsusumbong sa akin kapag makulit daw si Kyle or kaya hindi nakikinig. Diyos ko po. Nakikipagkwentuhan nga lang si Kyle dito sa mga kaklase niya. Nagtatawanan nga sa loob ng room kaya naman sumilip nga ako dito sa daddy ni Kyle. Mapit nga daw sa kanya yung advisor ni Kyle tapos pinag-attendance nga ulit siya dito. Nalimutan niya daw kasi talagang sabihin na nag-attendance na nga ako dito. Bali siya nga talaga yung pinipilit dito na maging president. Pero hindi talaga nila napilit yan. Paano ba naman kasi ang dami din talaga naming ginagawa. Bali hindi pwedeng hindi siya kasama sa PTA officers. Kaya naman kahit daw subject at art, gumauna nga daw yung daddy niya. Iya naman daw siya kung hindi pa siya. Bali tawang-tawa nga yung mga parents dito pati yung advisor ni Kyle. Dahil sabi nga ng daddy ni Kyle, ipaubaya na nga daw sa mga babae yung pagiging president. Diyos ko po. Di rin kasi talaga naming maaasikaso yun. Bali, tinanong ko na nga din pala dito yung mga bagong classmates ni Kyle. Tanong ko nga sa kanila kung makulit ba si Kyle, nakikinig ba, maharot ba, or madaldal. Tutuwa naman ako sa kanila dahil parang ayaw nila lahat magsalita. Pero isa lang naman ang sinabi nila, mabait daw si Kyle at hindi naman daw makulit. Pero nung tinanong ko nga sila kung madaldal ba si Kyle,
nako, tahimik silang lahat, nagtitinginan, tapos nagtatawanan. Bali, maya-maya sumagot, medyo lang daw, Diyos ko po. O diba, pinagtakpan pa nga nila si Kyle. Andito naman ako sa labas, pero si Kyle pumunta pa rin sa daddy niya para magpapunas ng pawis, Diyos ko po. Yun lang, thanks for watching, bye-bye!